ang mga Israelita, simbolikang laugnay sa mga puno ng igos na ay kumakatawan sa pambansang kasaganaan, kapayapaan at spiritual na kalusugan. Habang ang pagiging bao o pagkawas nito ay sumasagisag sa paghatol at spiritual na pagkabulok. Yung pala yun, no? Yung tigli pala yung puno ng igos. Yan po ay sumisimbolo sa Israel. Kasi ang tigli po ito ay sumisimbolo sa pambansang kasaganaan, kapayapaan, spiritual na kalusugan. Amen? Sa panahon ni Solomon, ni Haring Solomon, kapag meron kang tigli at naupo ka sa ilalim ng tigli, yan po ay nangangahulugan na may assurance ka, healthy ka, masagana ka. Panahon ni Haring Solomon. Ganun-ganun din ito. Hallelujah. Sa Israel. Ang mga Israel, nung sumusunod sila sa Panginoon, sa Diyos, sila ay masagana, sila ay mapayapa, at ang kanilang spiritual na buhay ay malulusog. Amen? Glory to God. Noong sinaunang panahon ng pagpupo sa ilalim sa sariling puno ng igos ay tanda ng kaligtasan. Yan. Pag meron kang puno ng igos sa panahon noon, maunang panahon, ibig sabihin, yan tanda ng kaligtasan, tanda ng kalayaan, at kasaganaan. Isang kondisyong itinangako ng Diyos sa mga Israelita nung panahon ni Haring Solomon. So, inihalin tulad ngayon, yung mga Israelita sa puno ng igos. Nasabi nito sa 22, ang sinabi sila ni Jesus sa isang Hagar, tingnan ninyo ang puno ng igos at ang iba pang punong kahoy. Yung mga punong kahoy dito ang pinabanggit ay walang iba kundi yung ibang bansa. Amen? Yung ibang bansa. At yung punong igos dito ay walang iba kundi yung Israel. At sabi rito pasahin natin, kapag nagkakataon ng mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Kaya hindi naman kapag nakita ninyong nangyayari ng mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin pala nito, kapag meron ng mga sign, hallelujah, ng kabuluhan na nangyayari sa bansang Israel, hallelujah, sumisiklab na yung digmaan, yung kabuluhan, maging sa iba't ibang bansa, ito ay simbolo na malapit ang dumating ang Panginoon. Amen? Yan ang ibig sabihin nun. Glory to God. Ang Apocalypse 13 verse 17 ay naglalarawan ng isang pangyayari sa hinaharap future. Amen? Revelation 13, basahin natin. Revelation chapter 13 verse 17 para malaman natin. Kung ano itong sinasabi sa 15-16. Pinahintulong din sa kanya na bigyan niya ng hiningang larawan ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang larawan at pinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. 16. Sa tinitang pinatatataka ng kaliwang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Amen. Maraming salamat sa patinagahan ng Panginoon ko. So itong text na to, itong verse na to, ng Pahayag 13:17, ito yung naglalarawan ng isang pangyayari sa hinaharap. Amen? Hallelujah! Kung saan ang isang makapangyarihan Antikristo o laban sa Diyos na politikal at reliyosong sistema na kinakatawan ng hayop at ang bulang propeta nito na inilalarawan sa Apocalypse 13:11-15 ay nagpapatupad ng katapatan sa sarili nito sa magitan ng isang sistemang ekonomiya na kontrolado ng marka ng halimaw. Kaya dito sinasabi dito na kapag wala kang tatak sa ulo o sa noo o dito sa kanang dito ano tawag dito? Kamao, braso. Hallelujah. Kapag wala ka niyan, dahil yung ating tawag dito, yung ating ekonomiya pagdating ng panahon, napapansin nyo naman ngayon yan. Diba? Na very progress na, nag-umuulad na. At darating ang panahon, hallelujah, na itong Antikristo
itong bulang propeta, magsasalip sa yan. Ito'y tumutukoy sa politika at sa reliyon. Alam niya naman po natin ngayon sa panahon natin, ang namamayagpag, ang naghahari, hallelujah, ay walang iba kundi politika at saka yung reliyon. Sila ang magpapatupad, hallelujah, na sistemang ito at kukontrolin nila lahat ng komersyo para ang tao, hallelujah, ay magkaroon ng credit sa pagbibili, pamamalengke, sa pagkain, sa pag-aaral. Kapag wala kang tatak, hindi ka pwedeng makapili. Amen? Darating po yan sa panahon. Darating na panahon. Kaya nilagay ito ni Jesus, nilagay dito sa Lucas, maging sa Mateo meron nito, hallelujah, yung future na mangyayari. Glory to God. Ito po'y nakakatakot, kaya huwag po tayong walang bahala. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Hallelujah. Sa ilalim ng sistemang ito, walang sino mang maaring lumahok sa komersyo o lipunan, bumili o magbenta, maliban kung taglay nila ang marka, ang pangalan ng numero ng halimaw na nagpapahiwatig ng kumpletong pagpapasabog sa otoridad nito. Ibig sabihin, kapag meron ka ng tatak, hallelujah, ng 666, automatic yan, sinasamba mo na si Satanas, yung halimaw. Amen, kaya maging aware tayo. Yan ang dahilan kung bakit pinapangaral ko ngayon. Amen, para maglingkod tayo sa Diyos. Amen, huwag tayo magpatumpik-tumpik. Kapag ito po ay totoo. Amen, hallelujah, dahil ang tao takot magutom, ang tao takot mawala ng pera, magpapatatak na lang ng 666. Ayun yun. Hallelujah, yan ang dahilan kung bakit kailangan natin maglingkod sa Panginoon. Kapag tayo ay nagpatatak nito, ito po ay sumisiguro ng katapatan sa halimaw, hallelujah, at pagtanggi natin sa Diyos. Kasi pag nagpatatak ka, nagpapatapos ka kay Satanas, glory to God, at sinatanggi na nila si Jesus Christ. Ayun lang yun. Amen? Hallelujah, kahit nakakatakot po na lagi sa iyo. Kristo, buhay. Amen? Tatanggihan mo ni Kristo o magpapatatak ka. Kaya maraming tao sa panahon na yun. Hallelujah. Mga tao, magpapatatak na lang. Kaya kawawa yung mga kabataan. Kawawa yung mga magulang na walang kaalam-alam sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen? Kaya maging handa po tayo. Hallelujah. Ilan lamang ang maghihintay sa pagbabalik ni Kristo. You looking for Christ's return. Sa Mateo 24:44, malahin natin. Mateo 24:44. Kukunti lamang yung naghihintay sa muling pagbabalik. Bakit? Bakit kukunti lang? Mateo 24:44. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating na ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Amen. Amen. Yung pangangaral na to, mga kapatid, napaka-importante po nito. Amen. Hallelujah. Baka nga tayo mga Kristiyano, wala na tayo sa panahon na ito. Pero kung bakit pinapangaral ko ito, para maging aware tayo. Amen. Amen. Gusto niyo bang manatakan ng 666? Sinong gusto manatakan ng 666? Hallelujah. Sige, taas yung kamay. Yung gusto manatakan ng 666, di ba wala? Amen. Hallelujah. Gusto natin na makapiling ang Panginoong Kristo ito sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag po tayong magwalang bahala. Ang Mateo 24 ay isang tawag sa patuloy na spiritual na paghahanda para sa hindi inaasahang pagbabalik ng anak ng tao na si Kristo. Kaya itong Mateo 24 na sinasabi nila, nangyari na raw, hindi po yung totoo. Amen? Ito yung future. Glory to God. Mangyayari pa lang ito. Ito yung ating inaasahan. Kaya bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, yung pagbabalik ng Panginoon Jesus.
Binibigyan din ng talata na walang nag-aalam ng oras o araw ng kanyang pagbabalik. Kaya mga mananampalataya dapat mamuhay araw na may maingat. Hallelujah. Ang tanda ay dapat maging dahilan upang tayo ay tumingala. Ang sabi po rito sa Lucas, mayroon po itong sinabi na basahin natin sa 29. Ang sinabi sa kanila ni Jesus, isang kalinhaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at ito pang punong kahoy. Kapag nagkakataon ng mga ito, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Kaya hindi naman kapag nakita ninyong nangyayari ng mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang salilahin ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas kailanman. Ibig sabihin, hallelujah, ng mga talatang ito. Glory to God. Inihalimbawa ng Panginoon rito, yung langit at ang lupa. Ang sabi rito, lilipas yan, mga bagay na yan. Pero yung salita ko, hindi yan lilipas hanggat hindi nangyayari yung mga bagay na hinula. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? Hallelujah, magaganap yun. Yung mga hula ay mangyayari po yun. Kaya yung pagdating ng ating Panginoon Kristo na hinula sa Daniel chapter 12 verse 4, yan po ay mangyayari. Amen? Glory to God. Dalawang puntos. By seizing opportunities to witness for Christ. Verse 28, 30, and 31. O sa pagsamantala ng pagkakataon upang magpatotoo. Hallelujah, para kay Kristo. Amen? Inutusan tayo dito na basahin natin sa 28, 30, 31. Sabi po rito, kapag nagsisimula ng mangyari mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Sa 30, kapag nagkakalaho na mga ito, alam ninyong malapit na ang tagaraw. 31, kaya hindi naman kapag nakita ninyo nangyayari ng mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Pansinin natin yung 28. Nasabi rito, kapag nagsisimula ng mangyari mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ano ibig sabihin ng titingala ka ng gano'n? Hindi. Habang tumarating ang Panginoon, dapat tayong maging handa. Dapat tayong maging aktibo. Amen? Hallelujah. Maging aktibo tayo sa paglilingkod. Amen? Habang naghihintay tayo sa Panginoon. Glory to God. At sabi rito, tumingala, tumayo kayo at tumingala. Pag sinabi mo tumayo, mangaral ka. Amen? Habang hinihintay mo yung pagdating ng Panginoon, i-share mo yung salita ng Diyos. Amen? Kaya sa panahon ito, kayo po open the door. Amen? Bukas po yung mga tawag dito, yung mga pintuan para ipahagi yung Ebanghelyo. Sa Lucas 21, 28, sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na tumayo at itaas ang mga ulo, itingin o itingala. Kapag nakita nila mga tanda ng katapusan ng panahon, dahil ang inyong pagtubo ay malapit na, kasi yung pagtubo, yung pagtubos, ay malapit na tumutukoy sa tunay na pagpapalaya sa magitan ng kanyang muling pagpapalik. Amen? Yung palayo, kaya tumingala tayo. Kailangan tumingala tayo. Tumayo tayo, tumingala tayo. Nagpapahiwatig palayo na yung kaligayahan na ating tatamasahin ng muling pagbabalik, sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo, ay mararanasan natin. At yun ang tunay na pagpapalaya sa magitan ng kanyang pagbabalik. Amen? Kasi ngayon hindi pa tayo tunay na malaya. Amen? Sinasabi sa John chapter 8, verse 31, hallelujah, na kung kayo'y tunay na mga alagad, tunay nga kayo'y malaya, pinalaya na kayo. Pero ngayon hindi pa tayo tunay na malaya. Magiging tunay na malaya lang tayo kapag dumating ang Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya ngayon marami pang struggle.
Marami pa tayong problema, marami pa tayong pagsubok na dinaranas. Pero pagdating ng Panginoon, yun ang tunay, hallelujah, na pagpapalaya sa magitan ng kanyang pagbabalik. Amen? Wala nang hirap doon. Amen? Tapos na. Glory to God. At ang talatang 13:31 ay nagsisilbing metaphor na iniambing ang mabilis na paglitaw ng mga palatandaan. Palatandaan ito sa pag-unlad ng isang puno ng higos na nagpapahiwatig na ang kaharian ng Diyos ay malapit na inihimok ang mga mananampalataya na kilalanin ang mga palatandaan ito na kanyang nalalapit na pagdating at magiging spiritual na handa. Amen? Ibig sabihin pala, yung mga tanda rito na ibinigay, sabi rito, sa verse 20 sabi rito, at sinabi sa nila ni Jesus ang siyang kanina, tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakataon na ang mga ito, alam niyo malapit ang tag-araw. Yung pala yun. No? Na kapag yung mga puno ng igos nagkakadahon na, malapit na pala yung pagdating ng Panginoon. No? Glory to God. Ito po yung metaphor. Ibig sabihin tayo ng haga. Ibig sabihin, pagkalinhaga, isang malalim na pagpapaliwanag yan ng Panginoong Jesucristo na maaaring mangyari sa darating na panahon o mangyayari sa darating na panahon. Amen? Glory to God. Ito yung nagsisilbing metaphor na iniyaming ang mabilis na paglitaw ng mga palatandaan. Yun nga, yung punong igos. Palatandaan ito sa pagsibol ng isang puno ng igos na nagpapahiwatig na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. So, hinihimok ang mga mananampalataya na kilalanin o alamin ang mga palatandaan ito na kanyang nalalapit sa kanyang nalalapit na pagdating. Hallelujah, at maging spiritual. Handa tayo. Yung ating spiritual life, kailangan lagi handa. Amen? Glory to God. Kaya nakakatakot po kapag binabasa ko ito, lubos kong naunawaan. Kaya pala mayroong puno ng igos. Hallelujah, hindi pa rin nawawala sa lamlight kung mga Israelita. Amen? At dahil lang sabi ko yung punong kahoy, iba pang punong kahoy tayo yun. Yung maraming bansa. Amen? Kaya maghanda tayo sa lalapit na pag-dating ng Panginoon. Hindi, mamaya hindi natin alam yan. Amen? Kapag pagdating ng Panginoon, yan po ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam ng pagdating yan. Amen? Kaya maging handa tayo. Kung may namumuhay pa tayo sa kasalanan, magsisi na tayo. Amen? Kung namumuhay tayo sa pagiging kompromiso, layuan natin yung pagiging kompromiso. Amen? Hallelujah, sapagkat maraming Kristiyano may iwan. Kaya nga, nangaral ko lang yung tatakan. Amen? Dahil sa panahon na yan, yung mga Kristiyano na nagpapatumpik-tumpik, namumuhay sa kasalanan, hallelujah, ay matatatakan. Amen? Glory to God. Ako, ayoko pang matatakan. Kaya nagsisikap ako ngayon na maglingkod sa Panginoon kahit mahirap. Kahit wala ng pagkain. Hallelujah. Dahil naunawaan ko yung Biblia. Na ang Biblia ay totoo. At mangyayari po sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Tayo ay sumaksi hanggang sa siya ay bumalik. Sa mga gawa. Basahin natin Acts chapter 1 verse 8 up to 11. Acts chapter 1, 8 to 11. Balit natanggap kayo ng pangyayari ang pagbabasa inyo. At kayo'y magiging saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Sabi nito, Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga lagay pinakitingin sa kanya at natakpan siya ng ulam. 10. Kapag sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi niya. Sabi nila, kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik na gaya ng nakita pag-akit. Amen. So dito
maliwanag, di ba sinasabi? Babalik si Jesus Christ. Amen? Kung paano umakyat siya, babalik din siya, sabi niya, babalik gaya na nakita ninyong pag-akyat. Ang ibig sabihin, na yung sinabi ng mga anghel na ito ay totoo. At ito po'y hinula ng ilang propeta. Eh, sino magsasabi na ang pagbabalik ng Panginoon Kristo ay tapos na? Amen? Yung buhay kasi sinungalingan. Dinadaya sila, hallelujah, ng kaaway. Hallelujah, parang magwalang bahala yung mga Kristiyano. Mapahamak din. Amen? Hallelujah. Kaya yan ang dahilan kung bakit pinangalan ko ito. Dahil ayaw kong mapunta tayo sa maling paniniwala. Hallelujah.